Itong anak ko kasi mga kamamshi na nagko-compete ngayon ng chess, hindi naman namin ini-expect na kukumpit yan ng chess kasi hindi naman yan marunong noon mag-chess. Grade siya ngayon, grade 5 o grade 5 siya ngayon. Noong bata siya, hindi yan nag-interest ng chess. Tapos nung grade 3 siya, grade 3, naglalaro ng chess yung papa niya, tsaka yung panganay na lalaki, yung kapatid niya na lalaki. Naglalaro ng chess. Tumututok lang yan, ayan, nanonood lang sa papa niya at saka sa kuya niya na naglalaro ng chess. Yun pala, nung nagtututok pala siya sa laro ng papa niya at saka tinitingnan niya lang na na-amaze kami sa kanya mga kamamshi dahil nung matagal nang tumututok lang siya, kumukuha pala siya ng mga technique niya, nalalaman na pala niya. Kaya nung isang araw, gulat na gulat kami na naglalaro yung papa niya at saka yung kapatid niyang lalaki. Nagtuturo siya na hindi daw yan, hindi yan tama, mali yung moves mo, ganun. Kasi kami mga kamamshi, kapag ako kasi nanay, kaming mag-asawa, hindi kasi kami sa mga anak namin na, ayan, maglaro ka ng ganito, ganyan, kasi maganda to ng sasali ka sa mga ganito, sa mga ganyan, dahil maganda to, makipag-compete ka, hindi. Kung yung hilig nila na talagang gusto nila, hilig nila talaga na kanilang gusto. Kami kasi hindi kami nag-udyok sa kanila o pumipilit sa kanila sa mga bagay na ayaw nila. Kahit na nga yung sa panganay ko sa kurso sa course ng panganay ko na kinukuha, wala kaming pakialam kung anong course yung kukunin nila. Ang importante sa amin, suportahan namin sila sa kanilang pag-aaral. Kasi kapag pipilitin natin sila, kapag ayaw din nila. Kaya tayong mga nanay, suporta na lang tayo sa mga anak natin. Kasi may na sila may mga sariling isip na sila, malalaki na sila. Kaya alam nila kung anong gagawin nila, ano ang kukunin nila. Ayun, ako kasi, kami kasi mga mamshi, kasi yung asawa ko kasi, gusto niya is kumuha yung anak namin na, yung panganay, ang kukunin is gusto niya talaga teacher. Kaya ako ayoko naman teacher yung kukunin ng anak ko. Ayoko nung teacher. Sabi ko sa kanya, kung teacher gusto mo, go ka sa teacher. Pero pag ayaw mo ng teacher, okay lang. Dahil kasi ako mga kamamshi, dahil sa aking, tawag nito, pag sa mga teacher, mahirap na gawain Maraming bata, ikaw yung magtuturo, ikaw yung mag-handle sa kanila. Ay ganon. Tapos mga pasaway pang bata, talagang ayun, sabi ko, kung ano yung gusto mo, yun yung kunin mo. Dahil ako, susuportar lang ako kung ano yung kukunin mo. Ayun. Kukuha siya ng kanyang ng gusto niya. Kung minsan nga sabihin niya na, mama ayoko na sigurong mag-aral ganito. Dahil nahihirapan daw siya sa amin na naggagasto gumagasto sa kanya. Ayun, natural lang yun kasi pinalabas ka namin sa mundong ito kaya dapat lang na gampanan namin yung pagiging nanay namin. Bakit ba kayo namin ilalabas dito sa mundong to kapag hindi naman namin kaya na alagaan at saka suportahan kayo? Maghahanap lang kami ng pera hanggang sa makakaya namin, ganun lang yun. Kaya ayun, yung anak kong panganay, porsigido din yun sa pag-aaral. Hindi ko naranasan yun sa anak ko na naglakwat siya, o di kayo sumama sa mga barkada, tapos yung pera na binibigay ko, nilalakwat siya, hindi ko na-experience yun. Siguro sa pagkain, sila sa pagkain kasi ako naman kapag kapag may pinupuntahan kaming mga lugar o di kay city, pupunta kami ng city kapag may sufficienteng pera lang ako. Talagang sa pagkain. Diyan ako naggagasto ng malaki sa pagkain, basta pagkain lang. Sabi ko nga kasi sa kanila mga kamamshi, ako ay susuportar sa mga gusto nila. Huwag lang yung sa hindi tama. Pagkain, ayan, susuportaran ko lang sila sa pagkain. Pero kapag alam ko yung bagay na ginawa nila na ikakasama nun, at saka masamang bagay doon, ayokong sumuporta sa kanila. Yun lang yung tinatandaan ng mga anak ko. Dahil ayoko kasing mag-waste ng pera sa walang kwentang bagay. Ayun, dahil yung pera hindi madali yung hanapin. Lalo na dito sa amin sa probinsya mga kamamshi. Hindi, mahirap hanapin yung pera dito sa amin. Imagine ka, magtatrabaho ka dito isang araw. Yung araw mo dito is lang 200 pesos o na yun. Tapos doon ka magtawag nito, magtatrabaho sa sa tubo. Yung tawag na farmer ka dito sa amin, ganun. Magtatanim ng tubo, tatanim ng palay, magbubungkal ng pagtataniman, tapos yung ang hirap, ang pagod, hindi basta-basta ng talaga, hirap talaga. Kaya yun, dapat tayo maging practical na mami dito sa magiging practical tayo na mami dito sa probinsya.
Dahil yung probinsya, mabuti lang kung dito ka sa probinsya, meron kang malalapad na lupain. Ayun, meron kang malalapad na lupain. Kami wala namang lupain. Ayun. Pag meron kang malapad na lupain dito, edi ayun, marami kang pera mga kamamshi. Pero pag hindi, talagang mangangamo ka talaga. Papasok ka talaga sa mga maraming pera. Tsaka ayun, magtatrabaho ka sa sa farm. Ganun. Tapos yung sahod maliit lang, hindi ka gaya sa ibang lugar na pupunta ka ng ibang lugar. Tapos kahit na sinasalang mo yung init at tsaka ulan, okay lang kasi malaki yung yung diyan, yung sahod. Dito pag ganyan yung sahod mo kalaki, tapos sasalang ka pa sa init at tsaka ulan, magkasakit ka, hindi na ngayon makabili ng gamot eh. Wala na nga pambili ng gamot eh. Hindi nga kasya pang bili ng bigas at tsaka ulam, gamot pa. Ayun, kahirap talaga dito. Ganyan yung buhay dito, kaya practical dito. Yung mga bagay na hindi dapat bibilhin, ay huwag talagang bilhin. Yung mga bagay lang dapat talagang bilhin. Kaya mga kamamshi, naisipan kong mag-ukay business kasi para makatulong naman ako sa asawa ko na nagda-drive ng trucking, yung kumukuha ng tubo, ganun. Ayan, kasi kapag asawa lang yung naghahanap buhay, lalo na dito, wala ka talagang wala kayo talagang tawag nito, hindi kayo makakain kayo pero kulang-kulang, ganun. Hindi kayo sufficiente sa pagkain at saka hindi kayo makakabili ng mga kahit na damit nyo, o di kayo gusto nyo man lang, kahit yung gusto nyo na nga lang hindi nyo pa nga mabili dahil ang hirap ng buhay talaga dito. Bakit ganyan ganyan siguro dahil tayo magtatanong, tayo din sasagot eh. Alam nyo, kinakausap ko lang kayo mga kamamshi kasi inaaliw-aliw ko lang yung pangamba tsaka takot ko. Inaaliw ko lang yung sarili ko, kaya ako nag-ano sa inyo na tawag nito, kaya ko kayo kinakausap. Ayun, yung gusto ko nga sana mga kamamshi dito sa larangan ng YouTube, ma-monetize para naman makatulong ako kahit papaano sa asawa ko. Nag-online selling ako, tapos meron sana akong isang ekstrang pagkakakitaan. Ayun, para naman mapabaon sa anak, kahit sa baon na lang ng anak. Tapos marami pang bayarin, meron kang kuryente. Ayan, meron kang wifi, kasi mga kamamshi, kapag wala kang wifi dito, wala ka talagang signal. Pag wala kang wifi, wala kang signal. Yung mga bata nag-online class pa minsan, hindi sila makakaano sa school nila. Hindi sila makakaano ng update sa school nila. Kaya ayun, tinitiis din namin ng wifi dito, tsaka magbayad buwan-buwan. Ayun, okay lang dahil tayong mga nanay, gawin natin lahat para sa mga anak natin, na pag lumaki sila tsaka magkaroon sila ng mga pamilya balang araw, hindi tayo nila masisisi na naging ganito, ganyan yung buhay nila. Ayun, kaya tayong mga nanay, supportar lang po tayo sa mga anak natin. Kaya mga kamamshi, please follow para ma-share ko pa yung at saka ma-update ko kayo sa buhay-buhay namin dito sa probinsya mga kamamshi. Ayun. Thank you for watching. I hope you enjoy at may natutunan kayo sa aking mga sinishare sa inyo mga kamamshi. Nagtitinda kasi ako sa paaralan araw-araw. Kung kumukuha talaga ako ng time para makapag-share ng aking buhay dito, kasi itong YouTube mga kamamshi, hindi lang ito para makahanap ka ng pera dito, kundi isang memories din ito na balang araw kapag tumanda na kami ni papa nila is meron silang mga alaala, ganito pala si mama noon. Hanggang sa pagtanda, gusto ko mga kamamshi is mag-upload ako sa YouTube hanggang sa makakaya ko, kasi gusto ko yun. Merong mga memories yung mga bata sa amin sa araw-araw at hanggang sa pagtanda namin.